Kumusta? Maligayang pagdating. I-enjoy ang content, mag-subscribe at i-on ang notifications. Sina Michael at Grace ay naninirahan sa Clearwater, Florida, isang bayang may magandang panahon at tahimik na mga kapitbahay kung saan ang lahat ay tila umaandar na parang isang makinang mahusay ang langis. 7 taon ng kasal, wala silang mga anak, ngunit nakabuo sila ng isang matatag na routine na puno ng maliliit na ritual na, para sa sinumang tagalabas, ay sumisimbolo sa isang matibay na relasyon. Si Michael ay isang safety engineer na nagtatrabaho sa isang oil rig sa Gulf of Mexico. Dahil sa kanyang schedule na 14 na araw sa trabaho at 14 na araw na pahinga, nabubuhay si Michael sa pagitan ng dagat at lupa, palipat-lipat sa mahahabang shift sa laot at mga panahon ng pamamahinga kung saan pinahahalagahan niya ang bawat sandali ng kapayapaan. Si Grace naman ay isang marketing manager sa isang respetadong ahensya ng real estate sa kanilang bayan. Aktibo ang kanyang social life, marunong siyang makipag-usap sa kahit sino, at hinahangaan sa kanyang kumpiyansa at sa paraan ng paghawak niya sa mga mahihirap na kliyente at masisikip na deadline. Kahit na magkaiba sila sa ilang aspeto, tila maayos naman ang kanilang relasyon. Si Michael ay methodical, sobrang metodikal. Mayroon siyang halos obsesibong pag-aayos sa kanyang mga personal na gamit, lalo na sa bahay. Bawat bagay ay may eksaktong lugar. Bawat baso ay bumabalik sa parehong pwesto sa estante. Bawat damit sa closet ay nakasabit sa iisang direksyon. Para naman kay Grace, nakakatuwa ang mga kakaibang ugali ng kanyang asawa. Organisado rin siya, ngunit sa mas relax na paraan. Hindi niya kailanman ininda ang mga gawin ng kanyang asawa at nagbibiro pa nga na ang bahay ay parang isang Swiss watch tuwing nandyan siya. Tila natagpuan ng dalawa ang isang balanse sa pagitan ng disiplina at gaan, at ang pagkakasundong iyon ang nagpapanatili sa kanilang pagsasama sa kabila ng mahabang pagkawala ni Michael. Laging gustong panatilihing malinis ni Michael ang home bar. Hindi siya madalas uminom, ngunit mahilig siya sa mga dekalidad na whiskey. Mayroon siyang maliit na koleksyon ng mga piniling bote na binili niya sa mga biyahe para sa trabaho o natanggap bilang regalo sa mga espesyal na okasyon. Kabilang dito ang isang espesyal na bote ng 7 taong gulang na Glenlivet na hindi niya ginalaw sa loob ng maraming buwan, na nakalaan lamang para sa mga pambihirang sandali. Ito ay higit na simbolo kaysa sa isang bagay na para sa regular na pag-inom. Alam niya kung gaano karami ang likido sa loob nito. Alam niya ang eksaktong antas ng bote, ang kintab ng malinis na salamin, at kung paano eksaktong nakalapat ang tapon. Ito ay mga detalyeng hindi mapapansin ng iba. Ngunit para sa kanya, mayroon itong halos ritual na kahalagahan. Pagkatapos ng isa sa kanyang mga biyahe, pag-uwi mula sa 2 linggo sa dagat, dumating si Michael sa bahay ng hapon na. Ibinaba niya ang kanyang maleta sa tabi ng sopa at tumiretso sa bar tulad ng dati niyang ginagawa. Hindi para uminom, kundi dahil sa ugali. Tinitingnan niya ang mga bote. Tinitiyak na lahat ay nasa ayos, tulad ng isang taong nagsisigurado na ang mundo ay nasa tamang lugar pa rin. At sa gitna ng routine check na ito, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Ang bote ng Glenlivet ay wala sa naalala niyang antas. Bahagyang mas mababa, halos hindi kapansin-pansin. Ngunit para sa isang tulad ni Michael, hindi lang ito isang detalye. Ito ay isang sirang pattern. Umatras siya, tiningnan muli, pagkatapos ay lumapit at dahan-dahang inikot ang bote sa estante. Kumunot ang kanyang noo. Hindi gaanong kalaki ang bawas, marahil 2 daliri lang ang lapad, ngunit sapat na para mag-trigger ng isang tahimik na alarma sa loob niya. Tumayo siya roon ng ilang segundo, nakatitig sa bote na para bang ang likido mismo ang magpapaliwanag. Pagkatapos ay ibinalik niya ang lahat sa ayos, isinara ang bar at umakyat para maligo. Wala siyang sinabi kay Grace ng gabing iyon. Naisip niyang mas mabuting mag-obserba,
Baka nagkamali lang siya. Baka imahinasyon lang niya iyon. Sa sumunod na 14 na araw pabalik sa rig, nanatili ang kanyang focus sa trabaho. Ngunit ang imahe ng boteng iyon ay hindi maalis sa kanyang isipan. Hindi ito tungkol sa whiskey mismo. Ito ay tungkol sa katotohanang may nabago sa kanyang pagkawala na may humawak sa itinuturing niyang hindi dapat galawin. Nang bumalik siya makalipas ang 2 linggo, inulit niya ang parehong ritual. Dumating siya, sinuri ang silid, isinabit ang kanyang bag, binuksan ang bar. At naroon na ang kumpirmasyon. Ang Glenlivet ay mas lalo pang nabawasan. Ngayon, wala nang duda. Ang bote na dating nakalaan para sa mga pambihirang okasyon ay malinaw na ginamit muli. Wala sa kanyang mga kaibigan ang basta-basta dumarating ng hindi nagpapaalam at si Grace ay hindi kailanman nagpakita ng interes sa whiskey. Palagi niyang sinasabi na mas gusto niya ang alak o sparkling na inumin. Walang katuturan ito. Hindi agad kumilos si Michael. Nanikip ang kanyang dibdib sa loob ng ilang segundo, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang muka. Nagkunwari siyang walang napansin. Sinunod niya ang kanyang routine na parang walang nangyari. Naghapunan siya kasama si Grace, nag-usap tungkol sa mga walang kabuluhang bagay, tumawa sa mga simpleng biro, at binanggit ang mga gawain sa rig. Ngunit sa loob niya may nagbago na. Isang hinala ang nabubuo, tahimik pa ngunit matatag. Alam niyang kung haharapin niya si Grace sa sandaling iyon, hindi siya makakakuha ng tapat na sagot. At kung may itinatago ito, mas magiging maingat lang ito. Ang pinakamabuting gawin ay mag-isip, magmasid, at humanap ng paraan para malaman kung ano talaga ang nangyayari nang hindi nagtataas ng anumang hinala. Mula sa sandaling iyon, nagsimulang makita ni Michael ang sarili niyang tahanan sa ibang paraan. Ang hinala na dati parang maliit na inis ay naging isang malalim na pagkabalisa. Si Michael ay hindi isang taong padalos-dalos. Lagi siyang rasyonal, metikuloso, isang taong mas pinipili ang lohika kaysa sa emosyonal na pagsabog. Matapos makumpirma sa pangalawang pagkakataon na ang kanyang bote ng whiskey ay ginagamit sa kanyang pagkawala, alam niyang hindi na niya maaaring balewalain ang nasa harap niya. Ngunit alam din niya na kung tatanungin niya si Grace ng direkta, hindi siya makakakuha ng tapat na pag-amin. Matalino si Grace, magaling magsalita, at kung may itinatago siya, mas magiging maingat lang ito para itago sa kanya. Kaya't ginawa ni Michael ang pinakamahusay niyang alam. Nagplano siya. Sa mga araw na nasa bahay siya bago muling umalis para sa isa pang 2 linggo sa Gulf, tahimik siyang nagsaliksik tungkol sa mga nakatagong security camera. Naghahanap siya ng maliliit, hindi kapansin-pansing mga modelo na may magandang battery life at remote access. Ayaw niya ng anumang halata, anumang magdudulot ng hinala. Nakahanap siya ng isang kompletong set ng mga mini camera na nakakubli bilang peking tornilyo sa saksakan ng ilaw, mga frame ng larawan, mga smoke detector, at kahit isang maliit na sabitan sa dingding na may built-in na camera. In-order niya ito na may priority shipping at nakuha ang lahat makalipas ang 2 araw. In-install niya ang mga ito ng may tumpak na pag-iingat. Isa sa lampara sa sala, isa sa loob ng cabinet ng bar na nakatutok sa estante ng whiskey. Naglagay siya ng isa sa pasilyo patungo sa kwarto at isa pa sa kusina. Lahat ng pangunahing anggulo ay sakop. Itinakda niya ang mga device para mag-stream ng live at mag-save ng footage sa cloud. Ikinonekta niya ang lahat sa isang laptop na karaniwan niyang dinadala sa kanyang mga biyahe. Sinubukan niya ang bawat imahe, bawat tunog, at lahat ay gumana ng perpekto. Nang gabi bago ang kanyang susunod na pag-alis, hindi nagpakita ng anumang pagbabago sa kilos si Grace. Magaan siya, nakangiti, tulad ng dati. Kung may mali, magaling siyang magtago. Kumilos ng normal si Michael, nag-empake ng kanyang mga gamit, nagpalitan ng paglalambing bago umalis, at tumulak patungo sa airport nang hindi ipinapakitang may kakaiba. Naging maayos ang biyahe patungo sa rig. Pagdating doon,
Sumabak siya sa matinding routine ng trabaho, ngunit sa pagitan ng mga shift, ginamit niya ang kanyang libreng oras sa crew quarters para lihim na suriin ang mga kamera. Sa unang 2 araw, wala. Mga karaniwang footage lang. Si Grace na umuuwi galing trabaho, nagiinit ng pagkain, nanonood ng TV sa sopa, nag-i-scroll sa kanyang telepono. Pinanood ni Michael ng mabuti, ngunit lahat ay tila normal. Pagsapit ng 3 araw, nagsimula siyang pagdudahan ng sarili niyang kutob, iniisip kung paranoid lang ba siya. Ngunit sa 4 na araw, nagbago ang lahat. Gabi na, habang tinatapos ang isang report, inaccess niya ang system. Binuksan niya ang camera sa sala, pagkatapos ay ang nasa pasilyo. Sinuri niya ang footage na automatikong na-record sa buong araw at sa isang particular na clip mula sa maagang hapon, may nakita siyang kakaiba. Una, ang doorbell. Pagkatapos ay ang pagbukas ng pinto at pagkatapos ay si Ryan, ang kapitbahay mula sa kabilang bahay na laging napakamatulungin, laging masayahin, ay pumasok ng natural. Yumuko siya na parang alam na niyang inaasahan siya. Binati siya ni Grace ng isang ngiti na matagal nang hindi nakikita ni Michael. Nag-usap sila ng ilang segundo, nagpalitan ng magagaang haplos sa braso at pagkatapos ay umupo sa sopa. Hindi nagtagal ang usapan. Ilang minuto lang ang lumipas at ang kanilang mga kilos ay naging isang bagay na hindi kailanman inakala ni Michael na makikita. Halikan, haplos, malinaw na intimasya. Ang pagdantay ni Grace sa kanya, parehong tumatawa, ganap na komportable. Walang tunog ang recording ngunit sapat na ang mga imahe para magsalita. Pinaus ni Michael ang video, pagkatapos ay pinanood itong muli. Inulit niya ang eksena na parang isang taong sinusubukang kumbinsihin ang sarili na ito'y totoo. Naramdaman niyang nawala ang dugo sa kanyang muka, nanikip ang kanyang tiyan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa loob ng ilang segundo, hindi siya makahinga. Si Ryan ay hindi lang isang kakilala. Siya ang kapitbahay, ang lalaking nakatira ilang metro lang ang layo, na nakapasok na sa kanyang bahay dati, na nakasama niya sa mga usapan tungkol sa paghahalaman, pag-aayos ng bubong, at lahat ng karaniwang kwentuhan sa kapitbahayan. At ngayon, naroon siya, kasama ang kanyang asawa sa sopa ng kanilang sala, na para bang ang espasyong iyon ay sa kanila. Masakit ang pagtataksil, ngunit ang konteksto ay lalong nagpahirap dito. Isinara ni Michael ang laptop at ginugol ang natitirang gabi sa katahimikan, nagpapalit-palit sa pagitan ng hindi paniniwala at pigil na galit. Nang matapos ang 14 na araw, umuwi siya na parang walang nangyari. Pumasok siya, niyakap si Grace, at normal na nakipag-usap. Sa hapunan, tinalakay niya ang trabaho sa rig, ang init, ang mahahabang shift. Nakikinig si Grace ng mabuti, walang ipinapakitang anumang kaba. Kalaunan, binuksan niya ang bar at nagkunwaring kaswal na tinitingnan ang mga laman nito. Binanggit niya ang whiskey. Sinabing tila mas kaunti na ito kaysa sa naalala niya. Nagbigay si Grace ng isang neutral na ekspresyon. Sinabing wala siyang alam tungkol dito, baka imahinasyon lang niya. Tumango si Michael na may bahagyang ngiti. Pagkatapos ay bumalik siya sa isa pang tanong. Tinanong niya kung may dumating habang wala siya. Sabi niya, wala, na ginugol niya ang kanyang mga araw ng mag-isa sa pagtatrabaho at pamamahinga. Pagkatapos ay umalis siya sa silid, pumunta sa kwarto, kinuha ang laptop, bumalik, at inilagay ito sa coffee table. Binuksan niya ang folder ng video. Pinatugtog niya ang eksena. Wala siyang sinabi ni isang salita. Hinayaan lang niyang umandar ang video. Namutla si Grace, natigilan. Nanlaki ang kanyang mga mata, napigil ang kanyang hininga, at humigpit ang kapit ng kanyang mga kamay sa kanyang mga binti para sa suporta. Nang matapos ang video, nagsimula siyang umiyak. Sinusubukang ipaliwanag na nalulungkot siya, na ang mahahabang araw na wala siya ay nag-iwan sa kanya na mahina, nangangailangan at nalilito. Si Michael na nakatitig ng diretso sa kanya ay mariing nagtanong kung gaano na ito katagal nangyayari.
Nagatubili siya bago aminin na hindi ito ang unang pagkakataon. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Naging kitang-kita ang sakit. Pinalitan ito ng pagkadismaya. Gusto niyang malaman kung bakit hindi siya nagsabi ng anuman, kung bakit pinili niya ang landas na iyon. Sinabi niyang palagi siyang nagtitiwala sa kanya, na hindi niya kailanman inakala na tatraidorin siya sa sarili niyang tahanan, lalo na sa lugar na labis niyang pinahahalagahan. Sinubukan ni Grace na lumapit, nagmakaawa para sa kapatawaran, sinabing mahal pa rin niya siya. Humiling si Michael, huminga ng malalim, at sinabing, ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa salita, kundi sa mga desisyon. Ipinaalala niya na ginugol niya ang kalahati ng kanyang buhay sa malayo, nagtatrabaho sa laot para bigyan sila ng isang mapayapang buhay. Sinabi niyang kung hindi siya masaya, gagawin niya ang lahat para ayusin ang mga bagay, ngunit pinili niyang magtago. Mariin niyang sinabi ng hindi nagtataas ng boses na ang pinakamasakit ay hindi ang pagtataksil mismo, kundi ang malaman na lahat ay nangyari ng natural na walang anumang senyales ng pagsisisi bago mahuli. Kinuha niya ang isang unan at isang kumot, at bago umalis sa silid, tiningnan niya siya sa huling pagkakataon at sinabi ng malinaw at direkta na sa susunod na araw. Aayusin niya ang lahat sa legal na paraan. Wala nang dapat pag-usapan. Kinabukasan, maagang gumising si Michael. Mabilis na kumain, inilagay ang kanyang mga dokumento sa isang folder, at umalis ng walang imik. Dumiretso siya sa opisina ng abogado na nakatrabaho niya noon sa mga usapin sa ari-arian. Umupo siya. Ipinaliwanag ang lahat sa ilang salita, at walang pag-aalinlangang hiniling na simulan ang proseso ng diborsyo. Ayaw niyang mag-antala o mag-iwan ng puwang para sa pagkakasundo. Lahat sa loob niya ay nasira na. Pagkatapos nito, tinawagan niya ang kanyang mga magulang. Sinabi niyang kailangan niya ng panahon na mananatili muna siya sa kanila. Pagdating niya, sinalubong siya ng mahahabang yakap at magalang na katahimikan. Hindi sila nagtanong, naintindihan na lang nila. Para sa kanila, na parehong tumatanda na, ang muling makapiling ang kanilang anak ay isang ginhawa. Higit pa sa pagmamahal, matutulungan na rin sila ni Michael sa mga gawaing naging mahirap na para sa kanila. Sa mga sumunod na araw, nanatiling tahimik si Michael. Inayos niya ang mga papeles ng diborsyo, ngunit hindi niya sinagot ang anumang mensahe ni Grace. Tumatawag ito, nagsusulat ng mahahabang text, humihiling na mag-usap, sinasabing nagsisisi siya, na gusto niyang magpaliwanag ng mas maayos. Ngunit hindi siya sumagot. Pakiramdam niya, kung bubuksan niya ang pinto, maririnig lang niya ang mga bagay na hindi na magbabago ng anuman. Ang tiwala ay nasira sa paraang hindi na kayang ayusin ng mga salita. Pinili niya ang katahimikan at dito nakahanap siya ng kaunting kapayapaan. Si Grace naman ay nahulog sa isang magulong pagbagsak. Patuloy siyang nagtatrabaho ng normal sa ahensya ng real estate, ngunit ngayon ay ramdam niya ang bigat ng mga tingin ng kanyang mga katrabaho. Maliit ang bayan, may tainga ang mga pader, at kahit hindi nila alam ang lahat, nararamdaman ng mga tao na may nangyari. Hindi na pareho ang kanyang ngiti, nawala na ang kanyang sigla. Nagsimulang kumalat ang mga tahimik na komento, mga haka-haka, at naapektuhan siya nito, ngunit hindi niya ipinakita. Ginawa niya ang kanyang trabaho ng propesyonal, nagsara ng mga kontrata, nagsilbi sa mga kliyente, ngunit sa loob, lahat ay wala sa lugar. Ang bahay na pinagsamahan nila ni Michael ay ibinenta bilang bahagi ng paghahati ng ari-arian, ngunit mabagal ang proseso, kinasasangkutan ng mga pagsusuri, papeles, at mahabang paghihintay bago ito matapos. Dahil wala na si Michael at hindi niya kayang manatili sa espasyong iyon ng mag-isa, nagpasya si Grace na umalis kahit bago pa makumpleto ang pagbebenta. Naghahanap siya ng isang maliit, pribadong lugar kung saan niya maaaring simula ng muling pagbuo ng kanyang buhay.
Nakahanap siya ng isang furnished na studio apartment sa kabilang panig ng bayan. Hindi ito komportable o maganda, ngunit sapat na. Iyon lang ang kasya sa kanyang buhay sa sandaling iyon. Sa gitna ng pagbabagong ito habang nalilito pa rin, nagsimula siyang makipag-ugnayan muli kay Ryan. Matapos ang paunang pagdistansya kasunod ng komprontasyon ni Michael, muling nagkausap ang dalawa. Ilang beses na nagpakita si Ryan, nag-alok na tumulong sa paglipat, nakinig sa kanyang mga hinaing. Si Grace, na marupok, ay nakita ito bilang isang pagkakataon upang magsimulang muli. Tinanggap niya ang kanyang presensya at unti-unti nagsimula silang magkasama ng mas madalas. Bago niya namalayan, regular na natutulog si Ryan sa bagong apartment. Naniwala si Grace na marahil ay may mabubuo siya mula sa kaguluhang ito. Marahil ang nagsimula sa mali ay maaari pa ring makahanap ng direksyon. Ang mga unang araw ng kanilang pagsasama ay minarkahan ng isang tunay na pagtatangkang gawing isang bagong simula ang pagkakamali. Mahalaga siyang tratuhin nito, tumutulong sa maliliit na pang-araw-araw na gawain, at nagpapakita ng sigasig sa pagiging opisyal na magkasama. Si Grace, na emosyonal pa ring bagsak, ay kumapit sa pag-asang ang bagong relasyong ito ay maaaring magbigay muli ng kahulugan sa kanyang buhay. Mga dinner date, panonood ng pelikula sa sopa tuwing weekend, mahahabang usapan sa gabi. Lahat ay nagbigay ng pakiramdam ng isang bagong simula. Ngunit hindi nagtagal ang mahika. Dahan-dahan, nagsimulang magpakita si Ryan ng mga ugaling hindi gaanong halata noon. Sa mga karaniwang araw, kalmado siya, mabait pa nga, ngunit pagkatapos ng ilang serbesa, nagbabago ang kanyang personalidad. Nagiging mainipin siya, iritable, nagbibitaw ng masasakit na komento, minsan ay agresibo, lalo na kapag hindi nasusunod ang gusto niya. Sinubukan itong palampasin ni Grace noong una. Sinasabi sa sarili na ito ay isang mahirap na yugto lamang, na stressed siya, na ayos din ang lahat sa paglipas ng panahon. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, naging madalas ang mga insidente. Nagsisimula ang mga pagtatalo sa maliliit na bagay, mga naiwang pinggan, mga nakalimutang bayarin. Nagiging hindi makontrol si Ryan kapag hinahamon. Si Grace, na nasa ilalim na ng emosyonal na pasanin, ay nagsimulang makaramdam na nakakulong sa sarili niyang apartment. Hindi na siya ang maalagang partner na sinubukan niyang tanggapin, kundi isang hindi mahulaan na lalaki na nagpapalit-palit sa pagitan ng pagmamahal at mga pasabog na salita. Ang sukdulan ay dumating pagkatapos ng isang mas matinding pagtatalo ng si Ryan na halatang galit ay isinara ng malakas ang pinto ng cabinet at sinisi siya sa lahat ng kanyang problema. Ang tono, ang tingin, ang pakiramdam ng banta ay nagpaunawa kay Grace na hindi ligtas ang lugar na ito. Kinabukasan, maagang umalis si Ryan at hindi bumalik sa loob ng ilang oras. Iyon ay sapat na para makagawa siya ng desisyon. Inimpake niya ang mga gamit nito sa mga bag, iniwan sa tabi ng pinto, at nagpadala ng direktang mensahe na humihiling na kunin niya ang kanyang mga gamit at huwag nang bumalik. Nang magpakita siya, sinubukan niyang makipagtalo, mamilit, ngunit nanindigan si Grace. Sinabi niyang kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili, na hindi siya handang mamuhay sa siklo ng tensyon at takot. Kaya't ang nagsimula bilang pagtakas mula sa sakit ay naging isang bagong uri ng pagdurusa. Muling natagpuan ni Grace ang kanyang sarili na nag-iisa, ngayon sa isang tahimik na studio, kaharap ang sarili niyang mga pagkakamali. Walang Michael, walang Ryan, walang direksyon. Ang pagnanasa na dating tila isang pangako ay naging isang panlilinlang, at ang bagong buhay na akala niya'y itinatayo niya kasama ang iba ay natunaw sa ilalim ng bigat ng mga maling desisyon. Sa mga sumunod na buwan, dahan-dahang muling binuo ni Michael ang kanyang sarili, hindi sa pagmamadali kundi may determinasyon. Ang muling paninirahan kasama ang kanyang mga magulang ay nagbigay sa kanya ng mas simpleng routine at emosyonal na ginhawa ng isang tahanan ng pamilya.
Naging mas kasangkot siya sa kanilang pang-araw-araw na buhay, tumutulong sa mga gawaing naging mahirap na para sa kanila. Inalagaan niya ang hardin na malengke, sinamahan sila sa mga medical appointment. Ang panahong ito ay nakatulong din na ibalik ang mga lumang koneksyon. Nagsimula siyang makipagkita muli sa mga kaibigan noong bata pa siya, ipinagpatuloy ang mga usapang naantala ng takbo ng buhay, at napagtanto niyang marami pa palang dapat mabuhay kahit pagkatapos ng isang malaking kabiguan. Sa panahong ito, sa wakas ay natapos na ang pagbebenta ng bahay na pinagsamahan nila ni Grace. Gamit ang kanyang bahagi ng pera, nagpasya si Michael na hindi lamang bumili ng bagong lugar, kundi pumili ng isang lugar na sumisimbolo sa isang bagong simula. Nakahanap siya ng isang mas maliit ngunit komportableng bahay sa isang tahimik na kapitbahayan. Pinalamutian niya ito ng simple. Pinapanatili lamang ang mga mahahalagang bagay. Bawat gamit doon ay pinili niya ng dahan-dahan, walang mga alaala ng nakaraan. Ito ang simula ng isang bagong kabanata, isang mas tahimik na buhay, ngunit mas magaan, na ginagabayan ng kapayapaan ng paggawa ng lahat ng may dignidad. Si Grace naman ay nanatili sa maliit na apartment na inupahan niya pagkatapos mismo ng paghihiwalay nila ni Michael. Ang espasyo, na noong una ay tila pansamantala, ay naging kanyang tanging pagpipilian. Patuloy siyang nagtatrabaho sa ahensya ng real estate, ngunit iniiwasan ang anumang pakikipag-ugnayan na higit sa kinakailangan. Ang kanyang mga katrabaho, bagamat maingat, ay tila mas maraming alam kaysa sa kanilang ipinapakita. Lumayo ang mga dating kaibigan, at hindi niya sinubukang makipag-ugnayan muli. Mahaba ang mga gabi, walang laman ang mga weekend. Sinubukan niyang punan ang oras sa mga online na kurso, pagbabasa, mga pelikula, ngunit ang katahimikan ay patuloy na nagpapaalala sa kanya ng lahat ng nawala sa kanya. Madalas niyang naiisip si Michael, hindi lang dahil sa pagsisisi, kundi dahil alam niyang ang mayroon sila ay hindi na maibabalik. Kahit na humingi siya ng tawad ng 1,000 beses, kahit na pagalingin ng panahon ang mga sugat, may mga bagay na hindi na bumabalik sa dati. Ang sinira niya sa isang desisyon ay hindi na kayang ayusin ng mga huling mabuting intensyon. Lumipas ang panahon at bawat isa ay nagpatuloy sa kani-kanilang landas. Si Michael na may kalmado at balanse, si Grace na may kalungkutang nilikha niya para sa kanyang sarili. Naging malinaw ang pagkakaiba sa pagitan nila. Habang ang isa ay nakahanap ng lakas upang muling bumangon ng may dignidad, ang isa naman ay nanatiling nakakulong sa alaala ng kanyang nawala. May mga desisyong hindi na pinapayagan ng pagbabalik. May mga pagtataksil na hindi nag-iiwan ng puwang para sa pagkakasundo. At kapag sa wakas ay dumating ang katotohanan, huli na ang lahat para bumalik. Salamat sa panonood ng video. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-on ang notifications para hindi ninyo mapalampas ang anumang updates. Hanggang sa muli.